Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Konyo. Dati, Chin, isa kong playboy. Naglalaro sa maraming babae. Walang siniseryoso. Walang pakialam sa buhay. Walang mga layunin at pangarap sa buhay. Kaya naman, matapos kong gumraduate ng high school, hindi na ako nagpatuloy sa pag-aaral. Kahit kayang-kaya naman sana ng aking mga magulang. Ang buhay ko, puro kasiyahan lang. Walang alam na responsibilidad. Hinayaan na lang din ako ng parents ko kung kailan ako titino. Kaya ginugol ko nga oras ko sa party, sa mga bar, sa alak, at sa babae. Walang mga pangarap o ambisyon sa buhay. Ang tanging iniisip ko lang noon ay makapag-enjoy sa bawat araw. Hindi ko na iniisip ang kinabukasan ko. Kung anong mga consequences ng mga ginagawa ko everyday. Sa totoo lang, Chin, may kaya ang pamilya namin. Hindi ko kailanman naranasan ang hirap ng buhay. May kapatid ako, pero maliit pa lang. At yun ang naiiwan sa aking mga magulang. Ganon, ang aking mga magulang palaging nandyan lang para sa akin. Hindi ko naman kailanman naramdaman yung responsibilidad bilang isang anak. Hanggang sa bumagsak ang negosyo ng pamilya ko. Kinuha yung kapatid ko ng auntie ko abroad. Sa Canada na ngayon naninirahan. Hanggang sa nag-25 years old ako. Nawala ng negosyo, na-foreclosed ang bahay namin. Nawalan din kami ng bahay. Kaya napilitang maghanap ng trabaho para sa aking pamilya. Doon ko naramdaman ang realidad ng buhay. Hindi pala lahat ay nakakakuha or nakukuha ang lahat ng gusto. Kailangan mong magtrabaho ng mabuti para sa mga pangarap mo. Pero ano nga bang pangarap ko? Hindi ko matandaan kung nangarap ako. Chin, ako ay isang delivery rider sa isang Grab. Ang lalaking dati-rati ay hindi alam at hindi marunong sa buhay. Naging isang delivery rider ng Grab. Kaya mahirap ang buhay ko ngayon. Kailangan ko magtrabaho ng matagal para sa pamilya ko. Dahil ang pamilya ko walang-wala na. May sakit si Papa at dying si Mama. Nawalan na ako ng panahon para sa mga babae, para sa mga kasiyahan. Ang buhay ko, puro trabaho na. Dati-dati kasi, maraming babae ang binibilang ko sa kamay ko. Ginagamit ko ang aking kagwapuhan ko, no? At yaman, para makuha ang atensyon nila. Hindi ko iniisip ang kanilang mga nararamdaman. O kung sino ba yung pinaiyak ko, hindi ko na mabilang. Basta naglalaro at masaya, puro barkada, puro yabang. Naging easy going lang ako nun. Madali ang buhay para sa akin, walang problema. Mga magulang ko may pera. Hindi rin naman nila naranasan ang hirap ng buhay. Dahil ang lolo't lola ko may pera din. May kotse noon. Mga kaibigang palaging nandyan para sa akin. Dahil nga, may pera ako noon. Ngayon, di ko alam kung may kaibigan pa ba ako. Hindi na nagpaparamdam. Noon, hindi ko kailanman nagawang magkaroon ng seryosong relasyon. Pinapaiyak lang mga babae. Hindi inaabot ng isang buwan, nagpapalit ako ulit. O kaya, 3 beses pa sila. Sabay-sabay. Relasyon ko, puro short term, walang commitment. Hindi ko iniisip yung mga feelings na binibigay nila sa akin.
nila ako. Pero basta ang alam ko, no strings attached. Ang tanging iniisip ko lang noon ay aking sariling kaligayahan. Kaya nang bumagsak ang negosyo ng pamilya ko, kinuha na ng bangko ang bahay namin. Napilitan akong maghanap ng trabaho. Chin, nagdurusa ngayon sa mga kinahinatnan ng aking mga nagawa. Na hindi ko nakuhang magtapos sa college dahil after graduation nga ng high school, ginusto kong lumaya. Ginusto kong makuha lang ang gusto kong kasiyahan. Kaya naman, nakuha ko ang isang sakit na hindi ko alam kung saan nanggaling. Pero alam kong may kinalaman nito sa mga ginawa ko sa nakaraan. Lalong-lalo na sa papalit-palit na mga kababaihan. Yung bang mararamdaman mo na lang yung matinding kirot sa katawan mo? Yung hindi ka makaihi ng normal? Yung bawat pag-ihi mo parang may apoy na tumutupok sa mga bahagi ng katawan mo? Pero ang pinakamalaking takot ko ay ang pumunta ng doktor. Natatakot akong malaman ang totoo kong kalagayan. Natatakot akong mamatay o magkaroon ng isang malubhang sakit. Dahil dying na nga ang nanay ko, may sakit pa ang tatay ko, pati ba naman ako? Ayaw ko nang bigyan ng iisipin pa ang mga magulang ko. Naging pasaway na nga ako. Tapos ito pa isusukli ko sa kanila. Kaya magtatrabaho na lang ako para sa kanila. Dahil ang pinakamalaking takot ko ay ang mawala ang aking mga mahal sa buhay. Natatakot akong maiwang mag-isa sa mundong ito. Nahiya din naman akong kumontak sa kapatid ko. Dahil hindi naman siyang lumaking nakikita ako. Lagi akong wala sa bahay. Ang alam niya, puro lang ako saya. Kasi sino ba naman ako at pupunta sa kanya o tatawag sa kanya para humiling ng tulong? May pride din naman ako. Lalo na't lalaki ako. Ngayon nagsisisi ako sa mga nagawa ko. Sana pala nagtapos ako ng college. Sana pala nagtrabaho muna ako. Para pera ko yung pinanggagastos ko kung gusto kong magsaya. Sana pala nag-ingat ako sa mga nakasiping kong mga babae. Sana pala nagpahalaga ako sa aking kalusugan at sa aking mga mahal sa buhay. Habang nagde-deliver ako, 8 months na sa Grab, nakilala ko si Grace. Mabait, maganda, binigyan ng liwanag ang buhay ko. Na-inlove ako sa kanya, Chin. Pero natakot akong buksan yung nakaraan ko sa kanya. Natakot akong malaman niya ng tungkol sa mga nagawa kong nakaraan. Natakot akong i-reject niya ako. Iiwan niya ako pag nalaman ang tungkol sa akin. Kaya naman itinago ko lang ang nakaraan ko sa kanya. Ginusto ko lang namang magpakita ng isang bagong konyo. Yung konyo na nagbabago at mabuting tao. Pero yung pagtatago sa past ko, nagbibigay ng bigat sa dibdib ko. Na baka anytime malaman niyang totoo at mawala siya sa akin. Mawala ang kaisa-isahang liwanag na nagpapasigla sa akin para mabuhay pa ako. Lalong-lalo na't ayokong malaman niyang may sakit ako. Nahahati ako sa pagitan ng pagmamahal ko kay Grace. The love and at the same time ang fear. Takot sa pagtuklas ng aking nakaraan. Hindi ko alam anong gagawin ko oras na malaman niya. Pero alam kong kailangan kong magdesisyon. Baka nagtatanong siya kung bakit hindi ko malang siya makuhang halikan. Hindi ko malang siya makuhang i-invite at makipagtalik sa kanya. Malayong malayo sa dating konyo noon. Na kung magpalit ng babae, isang gabi pa lang nakilala, kama na agad. Pero si Grace na sobra akong na-in-love, na hindi ko malang mahalikan.
Dahil takot ako, baka mahawaan ko siya kung anuman itong sakit ko. Baka kasi nakakahawa na. So iningatan ko si Grace. Bahala na. Basta nararamdaman ko ang pagmamahal ni Grace. Pero dumating ang puntong sobrang saklap isipin. Dahil si Grace pala ay kapatid ng isa sa mga babaeng pinaglaruan ko noon. Pinaiyak ko ng sobra-sobra. Nagkakilala kami ng kapatid niya. Naalala ko ang kapatid niya. Paano hindi ko maaalala? Ito yung kapatid niyang lumuhod sa harap ko. Umiiyak. Wag ko lang daw siyang iwan. Ngayon nalaman ni Grace. Sinabi ng sister niya dito. Nadama ko yung guilt at shame sa mga nagawa ko nun. Hiyang-hiya ako kay Grace. Sinabi lahat ng kapatid niya kung sino ako nun. Kahit sinabi ko kay Grace na nagbabago na ako ngayon. Isang bagong konyo na ako ngayon nung nakilala niya. Iba na ako sa kesa dati. Pero dahil takot din siyang iwan ko, takot din siyang matulad siya ng kapatid niya, na pinaglaruan ko lang, pinaiyak ko lang. Hiniwalayan niya ako, Chin. Halos bumagsak ang langit sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Si Grace lang ang tanging tumanggap sa akin. Pero dumating nga sa point na natuklasan niya, nakaraan ko, mismo pa sa kapatid ko or pakapatid niya nang galing ang nakaraan ko. Chin, dapat ko bang ipaglaban ang pag-ibig ko kay Grace? Dapat ko bang suyuin siyang muli? At patunayan sa kanyang nagbabago ako? Hindi ko na kasi alam kung anong tama. Pero alam kong kailangan ko maging totoo sa sarili ko. At ang alam ko sobra kong mahal si Grace. At parang ayokong mabuhay na kung wala siya. Pero paano na lang kung mas may malaman pa siyang iba about my past? Baka isukan niya na ako. Dahil ang nalaman niya ay kalahati pa lang ng nakaraan ko. Alam ko, sarili ko lang dapat kong sasihin. Sobra na ako nagigilty. Pero sana, bigyan muli ako ng second chance ni Grace at patunayan na sising-sisi na ako at nagbabago na ako. Hanggang dito na lamang at salamat sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong Kamax. Konyo. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only
at Dear Mugs FM with DJ Chin.